Maayong umaga Luzon, maayong buntag Visayas ug Mindanao. So sa umagang ito mga ka-farmers, mga ka-viewers, ay nandito na po tayo sa ating taniman ang talong, kung saan atin munang sisilipin kung ano po ang mga kakulangan. So sa mga baguhan at mahilig sa ganitong usapin about farming, tara samahan niyo ako mga ka-farmers na mamasyal sa ating taniman ng talong. Ito na po ang ating talong na 3 months old na mga ka-farmers. Ganito na po siya kaganda. Ayan. So yan, ipapasilip ko sa inyo. Okay. So may daan po sa gitna. Nakakatulong po mga ka-farmers ang daan sa gitna para sa mga tao nating magdilig ng fertilizer, mga taong mag-spray, maganda ang daanan, at saka sa mga tao natin dyan na mag-harvest. Okay, so walang kahirap-hirap mga ka-farmers pag ganito po kaluwang ang kanilang madadaanan. Okay, so ito ang diskarte natin ha sa pagtatanim. So ituturo ko sa inyo, isang linya lang tong nasa gitna, tapos dalawang posting nakaano sa bawat gilid. Okay, so ngayon mga ka-farmers ay ituturo ko sa inyo at ibabahagi ko sa inyo ang ating tanim na talong, kung paano natin to nagawa at bakit maging ganito siya kaganda. Okay, so ikot tayo ha. Ganito din mga ka-farmers. So ngayon mga ka-farmers, umpisahan na natin ang ating kwentuhan. Pero bago natin umpisahan ang ating kwentuhan, siguraduhin po no, sa mga bagong viewers nating nakapag-subscribe na. Tapos kung magustuhan nyo, paki-share na lang po. Kung may ipapagawa mo po kayo na video tutorial, paki-comment lang po para malaman ko kung ano. Okay, let's go. Okay, so wag naman yung kalimutan na paki-hampas naman po sa ating notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. Kasi alam ko mga ka-farmers, ito lang siguro ang simpleng paraan parang makakatulong ako sa inyo kung paano tayo magpaparami ng bunga sa ating talong. Kasi pangarap natin mga ka-farmers na magkaroon ng maraming harvest. Kagaya nito, maraming mga malit na bunga. Kita natin mga ka-farmers, himula ilalim hanggang taas. Kahit sa kabilang linya, ganun pa din mga ka-farmers. Okay, so ang ating kwentuhan mga ka-farmers, una, ipadaan po natin no, sa mga tanong. Ang tanong, sir, pwede po ba ako maglusaw ng fertilizer kahit sa maulan na panahon para idilig ko sa puno? Ay ang sagot ko magadepende sa sitwasyon. Kung sabihin kong umulan palagi tapos parang ang tubig hindi na mag-absorb, ay pwede mo ibaon na lang ang mga fertilizer sa talong mo. Pero kung halimbawa ganito ang panahon or nag-ulan lang isang beses, pwede pa din kung halimbawa hindi na baha ang taniman mo, ma-absorb pa din. Kasi ang sa akin mga ka-farmers, share ko lang, kahit maulan man, ay may mga panahong walang ulan, doon ko na lang po ibigay ang fertilizer ko na dinidilig sa puno. Okay, kinuha nyo ba? Tapos mga ka-farmers, pag hindi umulan, pagkahapon, banlawan ko sila ng tubig kasi napakaalat ang fertilizer. Lalo na sa ganitong edad, nasa 12 kilos na puti siya. So yung pinaka-maximum nating dilig na kalahating litro sa isang puno tapos 12 kilos, kailangan na natin mga ka-farmers, mga ka-viewers, share ko lang po sa inyo na pagkatapos natin magdilig ng fertilizer, huwag kalimutan banlawan. Halimbawa nagdilig ka ng kalahating litro, pwede mo banlawan kalahating litro or 1 litro kung mainit ang panahon. Pero kung halimbawa ikay nagdilig ng fertilizer, pagkatapos mo nagdilig na maulan, ay napakaswerte mo kasi less ka na sa trabaho, hindi ka na magdidilig. So yun po mga ka-farmers ang may share ko sa inyo at may ibahagi sa ating kwentuhan ngayon. Tapos hanggang kailan ulitin ko ang pagdilig ng fertilizer? Every week po. Every week. Kung halimbawa palaging ulan at wala nga ng panahon, halimbawa magdidilig pa, tapos yun lang ang pagsaboy ng fertilizer ang pinakamabilis, ang ituturo ko sa inyo, huwag nyo isaboy, baka bumaha galing sa taas or dahilig ng konti ang taniman mo. So mas maganda ibaon mo. Alam niyo ba mga ka-farmers na ang ibang nutrients sa hangin lang kinukuha? So yung mga tinatawag nating napog na parang mga bato or buhangin sa ating mga fertilizer, yan kinakapitan ng po ng nutrients. Pag halimbawa isabon natin kagaya ng urea, alam nyo
sa hangin lang at init, mawawala na or malulusaw na ang inyong urea. So parang sigurado mga ka-farmers na mapakinabangan ang mga nutrient na meron sa mga fertilizer na iabot nyo sa talong. Kung hindi mo kayang diligan, ay ibaon mo sa puno sa layo ng mga 3 inches. Halimbawa, ang puno na sa gitna, ito ang puno, no? Example, ito ang puno mga ka-farmers. Ito ang puno, ito. May sangang nabali. Example, ito ang puno. So tatlong magkaano mga ka-farmers, ito ang puno. Okay? So maglagay ka diyan ng fertilizer dito din eh. So tatlong point, no? Ang fertilizer doon mo ibabaon sa dami na tag 10 grams or 5 grams. Okay? So kuha nyo mga 4 inches lang ang layo galing sa puno pag ganito nakalaki. Dayon, kailan natin ulitin? Every 10 days to 14 days. So sa madaling salita, kung 14 days, isang buwan, 2 beses ka lang magbaon ng fertilizer. Pero pag 10 days, 3 beses. Yun lang po mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang may share ko sa inyo. Pero pag halimbawa isabon natin ng fertilizer tapos walang ulan, mga isang linggo o 5 araw, sayang ang fertilizer mo mga ka-farmers. Hindi din sila makakain sa tanim mo. So kaya kung pwede lang, suggest ko sa inyo, lusawin nyo ang fertilizer, maulan man or tag-init or tag-ulan man, pwede din siyang mapakinabangan diretso sa puno at tanim mo. So yun ang mga ka-farmers, mga ka-viewers. Ngayon, pangalawang tanong na nasagutin natin, nagpro-pruning po ba ako sa tanim ko na talong? Ang sagot po ay wala. Alam niyo ba mga ka-farmers kung bakit hindi ako nag-pruning? Kasi ang sanga mga ka-farmers ay makakatulong din sa atin na magbigay ng maraming bunga. Ano ang prueba? Ito mga ka-farmers, tingnan nyo. Yung sa harap natin mga ka-farmers na dalawang sanga, isa, dalawa. Itong isa nagdala ng 4 na bunga. Yung isa naman 3. So pag tinanggal ko to mga ka-farmers, yung sanga nang galing sa ilalim, ay isa lang po pala to mga ka-farmers, oh. Isa lang pala, oh, isa. Pagdating din na maging 2. Oh, yung 6 na bunga ay wala din kung tinatanggal ko siya. Okay? Okay, sige. So, yun mga ka-farmers, ang may share ko sa inyo. Kung tinanggal ko ang sanga or pinutol ko yung maliit pang talong ko, wala na ako makikitang 6 na bunga. Aba, malaking bagay pala mga ka-farmers ang hindi tayo mag-pruning sa ating talong, kasi makakatulong po ito sa atin na magbigay ng maraming bunga. Ano po ba ang ginagawa natin sa talong? Kung halimbawa ang ating talong mga ka-farmers sobrang daming dahong malalaki o mga matatanda, yan lang ang ating pwedeng kunin para ang mga nutrients na pwedeng kainin sa mga matatandang dahon ay diretso nang mapakinabangan, una sa bulak, sa maliliit na bunga, at saka sa mga bunga na pwede na nating harvest. So sa madaling salita, madali lang pong lumaki mga ka-farmers ang mga bunga po ng ating talong. Tingnan nyo ang aking talong mga ka-farmers, ganyan nakalaki ang puno niya. Okay? 'Di ba? Napakaganda at nakakatuwang pagmasdan, lalo na pag makakita tayo ng ganito karaming bunga. So yan. Pasilip ko sa inyo din sa aking likuran. Totoo bang may mga bunga? Meron to mga ka-farmers, kahit bago pa itong pinipitasan, marami itong bunga, no? Dahil sa sobrang kapal lang nito, hindi lang natin makita. Oh, yan, maraming bunga sa ilalim mo, yung mga nangingitim bunga din, oh. Yan, mga bunga yan. Okay, so may ulan mga ka-farmers, hanggang dito na lang po tayo siguro, no? Maraming salamat po. Okay, big love shoutout po sa lahat ating mga subscriber, mga commentator, sharer, at saka sa ating mga bagong viewers. Hanggang dito na lang po mga ka-farmers. Happy watching. See you next vlog. Bye bye. May ulan po. Thank you.